mabuti kung ano yung mga tatay natin sa ating bahay. Minsan yung ama, may mga ama na seryoso. Di ba? Yung hindi mo mabiro. Lalo na paglasing. O kaya pag bagong gising. May mga ganong tatay eh. May mga seryoso. May mga tatay naman na puro joke yung dun sa loob ng bahay. Ano? But there is one thing that is common to all fathers. Pressure time. Kapag dun sa panahon ng dikdikan na, kapag sa panahon ng marami ng pagsubok, dito lumalabas yung karakter na universal sa lahat ng ama. And that is, yung love ng father will rise to the occasion. Our Father in heaven knew na wala na tayong pag-asa. We are bound by death and sin. Mamamatay tayong lahat. Wala na tayong daan ng kaligtasan. It is impossible for us to be saved. Kasi lahat tayo nagkasala. And the requirement of the law is that if we sin, ang kabayaran mo ay kamatayan. Kamatayan. Kayo, pag alam niyong mamamatay yung anak ninyo, what will you do? Hindi ba susubukan ninyo lahat ng paraan? Yung mga ospital nga lang yung anak nyo na magkasakit Gagawin nyo lahat yung paraan para iligtas siya. One time si Jaden, panahon ng pandemic, nagkaroon siya ng dengue. And so we had to rush him to the hospital. At ang dami kong si Jaden kasi naging picky siya sa pagkain, Lalo na nung naging maano siya sa yaya. Kung yung mga pinapakain, puro mga dilata na lang, gano'n. So yung mga dati niyang kinakain noon, mga gulay, ayaw na niya. Pati itlog, ayaw. Yung mga prutas, ayaw na niyang kainin. So I had a difficult time na pinapakain siya. Ako yung naiiwan doon sa ospital. Si doktora kasi may pasok. O kasi yung pandemic naman noon, walang masyadong hearing sa korte. Online yung mga hearing. So kaming dalawa ni Jaden na iiwan sa ospital. So pag ayaw niyang kumain, sinasabi ko sa kanya, gusto mo bang mamatay? Oo. Kain ka ng pugo. Yung itlog ng pugo. Kasi mataas ang protein yan Yung albumin, So mabilis ang recovery mo. So siya naman, kahit ayaw niya ng itlog ng pugo, dahil sinabi ko mamamatay ka, ayaw ko pang mamatay. Tapos, papakainin ko siya ng prutas. Ayaw na naman. Gusto mo bang mamatay? Kakain uli siya. Until lumakas siya. Until naka-recover siya. Pati yung tawa-tawa na tsaa. Nagpahanap pa ako kila ate nung kung saan-saan. Pero ayaw maniwala ng mga doktor doon sa tawa-tawa. Pero sinubo ko pa rin. Sabi ko, inumin mo yan. Masama yung lasa ng tawa-tawa. Ayaw mo? Gusto mo bang mamatay? Pwede ininom din niya. You see, actually, yun tayo So many things na ayaw nating gawin sa gusto ng Panginoon sa atin. Pero right now, kinakausap tayo ng Diyos. Ayaw mong magbago? Gusto mo bang mamatay? Ayaw mong maglingkod? Gusto mo sigurong mamatay.
Ayaw mong lumapit sa Diyos. Ay, sigurado ako, gusto mo nang mamatay. That is exactly what we are right now. But you know, when we were in the hospital, habang sinasabi ko yun kay Jaden, my intention was to make him live, to make him survive. And that is the plan of God for you. Kaya tayo nire-rebuke ng Panginoon. Kaya tayo dumadaan sa mga pagsubok ng buhay natin kasi ayaw ng Diyos na ikaw ay mamatay. Ang gusto ng Diyos sa buhay mo ay buhay na walang hanggan. Yun ang plano ng Diyos. Kaya Kanya tinawag. That is why He adopted you as His children. He has a plan for you and His plan is to save you. Ayaw kang saktan ng Panginoon. Ayaw ng Diyos may karamdaman ka. Ayaw ng Diyos may problema ka. Ang gusto niya, malapit ka sa Kanya. And sometimes we go through all of these problems, dadaanan natin itong mga problema na ito. Because the Lord is shaking you. Inaalog ka ng Panginoon. He wanted you to redirect your life, to have a change of your direction. Kasi ayaw Kanyang mamatay. Kasi gusto niya makasama Kanya sa buhay na walang hanggan. Where there will be praising, where there will be worship, non-stop, all day. Nung kahapon, nag-uusap kami ni Pastor Doji dun sa labas, pinagkukwentuhan namin what happened yesterday. Pareho kami iniisip. Sabi niya, kung pwede lang, ito na lang ginagawa natin araw-araw no? Mas magaan, mas masaya. Oo nga kako Kung pwede lang, huwag na tayong magtrabaho Di ba? Ito na lang But we need to work in order to support the ministry. Pareho kami ni Pastor Doji. Yung aming earnings sa church is not sufficient enough. Because we are not big churches, we are independent churches. Wala tayong mga foreign donors, wala mga suporta. Tayo-tayo lang. Whatever we accumulate, ginagastos natin lahat sa simbahan. Ganon din sila. Pero sabi niya, God is amazing that the Lord is sustaining us. And God is amazing na binigyan tayo ng hanap buhay so that we can support the ministry. We are tent makers. Like Paul. Pero dadating yung panahon, in heaven, wala tayong ibang gagawin except to listen to the Lord, to praise and worship Him. Hindi lang usok. Siya mismo nasa harap natin. At yung pakiramdam na naranasan nyo kahapon, would you imagine feeling that every day of your life? Now that is the plan of God. Kaya kayo, inuulit ko yung tanong ko kay Jaden. Gusto nyo bang mamatay? If not, accept it. You are the children of God. Kayo yung mga anak ng Diyos. And mamaya, people will be baptized, fully surrendering their life to the Lord. Baptism is the outward declaration natin sa mundo that I belong to Christ.